Hola, maligayang pagdating sa ating channel. Sana ay mag-enjoy kayo sa kuwentong ito. Ang telepono ay nagring bandang alas, 9 ng umaga noong Sabado na inaasahang magiging isang tahimik na araw. Ako ay nasa aking maliit na balkonahe na nakaharap sa pangunahing abenida, umiinom ng kape sa asul na tasa na bigay ng aking ina bago siya pumanaw. Isang simpleng tasa, walang arte, tulad ng buhay ko hanggang kamakailan lamang. Tinitignan ko ang paggising ng lungsod. Taglay ang kapayapaang iyon na tanging alam lamang ng mga nakaligtas sa isang bagyo at sa wakas ay makahinga ng hindi nalulunod. Ang numero ay hindi kilala. Karaniwan ay hindi ko sinasagot ang mga tawag mula sa mga kakaibang numero, ngunit may isang bagay sa aking kalooban. Marahil ang intuwisyon, marahil ang tadhana, ang nagtulak sa akin na islide ang aking daliri sa screen. Ang boses ng aking dating biyenan, si Aling Pilar, ay bumulusok sa linya tulad ng isang kalawangin na kutsilyo. Hindi niya ako binati. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Binigkas lamang niya ang aking pangalan na may pagkakilala na wala na siyang karapatang gamitin. Kailangan kong pumunta kaagad. Si Carlo ay nasa masamang kalagayan. Kailangan ka niya. Kailangan ka namin dito. Inilagay ko ang tasa sa mesa nang nanginginig ang mga kamay. Bahagyang tumapon ang kape sa platito. 3 buwan at 11 araw pa lamang ang nakalipas mula nang pirmahan ko ang mga papeles ng diborsyo. Alam ko iyon dahil binilang ko ang bawat araw, 3 buwan at 11 araw mula nang umalis ako sa bahay na iyon na hindi kailanman naging akin. May dala akong 2 maleta ng damit at isang kahon ng mga litrato na sinunog ko pagkatapos. 3 buwan at 11 araw mula nang siya, ang aking Carlo, ang lalaking pinagbigyan ko ng 22 taon ng aking buhay, ay ikinasal kay Cynthia, ang babaeng ipinalit niya sa akin tulad ng pagpapalit ng damit kapag luma na at hindi na uso. At ngayon ay tinatawagan nila ako na parang walang nangyari, na parang mabubura nila ang lahat sa isang pitik ng daliri. Hola, mahal na mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman. Saan kayo nakikinig sa amin ngayon? Mexico, Colombia, Argentina, Spain? Gusto kong malaman kung sino ang kasama ko sa sandaling ito, kung sino ang nasa kabilang dulo na nagbabahagi ng kuwentong ito sa akin. I-drop ang inyong lungsod sa comments. Pinaparamdam nito sa akin na hindi ako nag-iisa sa pagkuwento nito. Hindi na ako babalik, Aling Pilar. Ang boses ko ay lumabas nang mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Mas matatag kaysa sa nararamdaman ko sa loob, kung saan isang buhol ang nagsisimulang mabuo sa aking tiyan. Mara, pakiusap, kailangan mong maintindihan. Kailangan kanya. Siya ay nasa St. Luke's Medical Center, room 312. Naaksidente siya sa kotse 3 araw na ang nakalipas. Napakasama. Nadurog ang kanyang binti, 3 buto-buto ang bali. May problema sa gulugod. Sinasabi ng mga doktor na kailangan niya ng mga buwan para gumaling. At si Cynthia. Huminto siya ng matagal. Si Cynthia ay wala rito. Umalis siya. Iniwan siya sa ospital. Ni hindi man lang siya dumalaw pagkatapos ng operasyon. Naramdaman ko ang isang bagay na pumilipit sa aking dibdib. Hindi ito awa. Ito ay isang bagay na mas madilim. Ito ay ang mapait na kasiyahan ng isang nakakakita ng kumpirmasyon sa kanyang mga hinala, ngunit ito rin ay sakit. Dahil gaano man niya ako sinira, gaano man niya ako pinahiya, isang bahagi ko ay naaalala pa rin ng binata na nagdadala sa akin ng ligaw na bulaklak noong kami ay magkasintahan, ang lalaking nangako sa akin sa harap ng altar na magkasama kami sa kalusugan at karamdaman, sa yaman at kahirapan. Kay lupit na ironic, Aling Pilar, ang sabi ko na may pagiging kalmado na nagulat sa akin. Naaalala mo ba ang huling hapunan ng pamilya? Noong Pasko, 2 taon na ang nakalipas. Nang sabihin mo sa harap ng lahat na ako ang dahilan kung bakit hindi umasenso si Carlo, na kung nakakita siya ng asawa na may mas magandang posisyon, mas maraming pera, mas may klase, magiging general manager siya at hindi lang supervisor? Naaalala mo ba? Ang katahimikan sa kabilang dulo ay ganap. Hindi ko iyon sinabi ng eksakto.
Nagsimula siyang bumulong. Oo, sinabi mo. At hindi ako ipinagtanggol ni Carlo. Nanatili siyang tahimik gaya ng dati. At nang umuwi kami noong gabing iyon, alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Sinabi niya na tama ang nanay niya, na ako ay isang angkla na humihila sa kanya pababa, na sa ibang babae ay magiging iba ang kanyang buhay. Mara, matagal na iyon. 2 taon na ang nakalipas. Aling Pilar, 2 taon bago niya ako iwanan para kay Cynthia? Para sa babaeng ngayon ay iniwan siya sa ospital? Ang babaeng ipinagtanggol mo? Ang babaeng sinabi mong iyon ang kailangan ni Carlo? Isang bata, maganda, at may estilo. Naaalala mo ba ang mga salitang iyon? Nagsimulang magbago ang boses niya. Anak ko siya, naghihirap siya, at naging asawa kanya ng mahigit 20 taon. Mayroon kang mabuting puso. Alam kong mapapatawad mo siya, alam kong babalik ka, at aalagaan siya. Tungkulin mo iyon. Ang salitang tungkulin. Na para bang may utang ako sa sinuman sa mundong ito, na para bang hindi ko pa nabayaran ang bawat utang ng higit pa sa 2 dekada ng buhay ko. Hindi na ako babalik. Ulit ko at ibinaba ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi sa takot, hindi sa kalungkutan. Ito ay galit, puro, kristal na galit, na pinigilan sa loob ng maraming taon, na ngayon ay bumubulusok tulad ng lava mula sa isang bulkan na sa wakas ay sumabog, galit sa bawat pagkakataon na pinaparamdam sa akin na ako ay maliit, sa bawat komento tungkol sa aking simpleng damit, sa bawat tingin ng paghamak kapag dumating ako sa mga pagtitipon ng pamilya na may nilutong ulam sa halip na mamahaling alak, sa bawat pagkakataon na inihambing ako sa mga asawa ng kanyang ibang mga anak, mga babae na nagmula sa mayayamang pamilya, na may mga apelyido na tila mahalaga. 22 taon. 22 taon bilang hindi nakikitang asawa ang nagluluto ng kanyang paboritong pagkain tuwing linggo, kahit napagod sa pagtatrabaho sa buong linggo. Ang nagpaplansya ng kanyang mga kamisa tuwing alas asis ng umaga upang maging malinis siya sa opisina. Ang naglilinis ng bahay hanggang sa kuminang. Ang nagtatrabaho sa elementarya sa isang mahirap na lugar. Kumikita lamang ng sapat upang makatulong sa gastusin ng bahay, ang hindi kailanman naging sapat para sa pamilyang iyon. Walang klase si Mara. Sabi ng biyenan ko sa hapunan, kapag pinipilit kong gamitin ang tamang kubyertos, magsalita ng maayos upang maging karapat-dapat sa kanyang anak. Hindi marunong magbihis si Mara. Puna niya kapag lumilitaw ako sa parehong lumang damit, dahil ang suweldo ko ay halos hindi sapat upang bayaran ang mga bills na naiipon ni Carlo. Hindi ka binigyan ni Mara ng mga anak. Sinisisi niya si Carlo ng malakas sapat upang marinig ko mula sa kusina kung saan ako naghuhugas ng pinggan habang sila ay umiinom ng kape sa sala. Ang tungkol sa mga anak, ang pinakamabigat na dagok dahil hindi ko kasalanan. Malinaw na sinabi ng mga doktor. Ang problema ay kay Carlo, hindi sa akin. Ngunit hindi niya kailanman sinabi sa kanyang ina, hindi niya ako ipinagtanggol. Hinayaan niya itong maniwala na ako ang baog, ang kulang, ang hindi makapagbigay sa kanya ng mga apo. At nang hilingin kong sabihin niya ang totoo, tiningnan niya ako ng mga matang pagod at sinabi, para saan? Wala nang halaga. Ngunit mahalaga ito. Mahalaga ang bawat pagkakataon na tinitingnan ako ng kanyang ina ng may awa at paghamak. Mahalaga ang bawat pagkakataon na ang kanyang mga kapatid na babae ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga anak sa harap ko ng may nakatagong kalupitan. Mahalaga ang bawat pagkakataon na sinisisi ako ni Carlo sa isang bagay na hindi kailanman naging responsibilidad ko. At hindi ako ipinagtanggol ni Carlo ni minsan sa loob ng 20 taon. Ang araw na nalaman ko ang tungkol kay Cynthia ay isang Huwebes. Maaga akong umuwi dahil kinansela ang huling klase. Nakita ko ang kanyang telepono na naka-unlock sa mesa ng kusina. Hindi ako isa sa mga babae na nagche-check ng telepono. Hindi ako kailanman ganoon. Ngunit umilaw ang screen na may mensahe, napakahusay kagabi. Hindi na ako makapaghintay na magdiborsyo ka at magkasama tayo magpakailanman. Ang pangalan ay Cynthia, pulang puso. Profile picture ng isang maganda, bata, sa mga babaeng nakikita sa mga commercial sa telebisyon. Nang dumating siya noong gabing iyon,
Nakaupo ako sa sala, hawak ang kanyang telepono. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ipinakita ko lang sa kanya. Namutla siya sandali, ngunit pagkatapos ay nagkibit balikat nang may pagwawalang bahala na mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Pinaparamdam niya sa akin na buhay ako. Mara, sabi niya habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Ikaw, nandoon ka lang, para kang multo sa bahay na ito. Nagluluto ka, naglilinis, pumapasok sa trabaho, umuuwi, ngunit walang pagmamahal, walang anuman. At ano ang inaasahan mo? Ang boses ko ay lumabas bilang isang basag na bulong. Inaasahan mo ba ang pagmamahal pagkatapos ng mga taon na pinaparamdam mo sa akin na hindi ako sapat? Pagkatapos na hindi mo ako ipagtanggol kailanman mula sa iyong ina? Pagkatapos nasisihin mo ako sa hindi pagkakaroon ng mga anak kung alam mo ang totoo? Nakaraan na iyon, sabi niya ng malamig. Si Cynthia ang aking kinabukasan at hihingi ako ng diborsyo. Maaari mong kunin ang anumang gusto mo mula sa bahay. Ang mahalaga sa akin ay maging malaya, malaya. Na para bang ako ang kanyang kulungan, na para bang 27 taon ng aking buhay ay walang iba kundi isang sentensya na gusto niyang takasan. Pinirmahan namin ang mga papeles noong isang tag-ulan na Martes ng Abril. Pinirmahan ko ng matatag ang aking kamay, nang walang luha, habang binabasa ng abogado ang mga probisyon na wala ng halaga sa akin. Hindi man lang ako tiningnan ni Carlo. Mabilis siyang pumirma, na parang nagtatapos ng isang nakakainis na transaksyon at umalis sa gusali ng hindi nagpaalam. Kinabukasan ng Huwebes, natanggap ko ang mga larawan. Ang pinsan kong si Lorna ang nagpadala sa akin ng hindi sinasadya. Iniisip na alam ko na, iniisip na marahil ay naimbitahan ako. Mga larawan ito ng isang kasal sa tabing dagat. Si Carlo na nakasuot ng puting linen na suit na mas nagpapabata sa kanya. Si Cynthia na may puting lace dress, nakalugay ang buhok sa hangin, nakayapak sa buhangin, nakangiti. Silang dalawa ay nakangiti na parang ngayon lang nila naimbento ang pag-ibig. 2 araw. 2 araw ang inabot sa kanya upang ganap na palitan ako. 21 taon ang nabura sa loob ng 48 oras. Hindi ako umiyak, hindi sa publiko. Kinuha ko ang aking mga gamit mula sa bahay habang siya ay nasa kanyang honeymoon. Tinulungan ako ng kanyang mga kapatid na babae, hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil gusto nilang tiyakin na wala akong madadala na hindi akin. Iminartsa ko ang aking mga damit, mga libro, ang mga litrato ng aking mga magulang, at ang set ng tsaa na pag-aari ng aking lola. Lahat ay pumasok sa 2 maleta at 3 kahon. 22 taon ang kasya sa 2 maleta at 3 kahon. Lumipat ako sa apartment na nabili ko mula sa aking separation pay. Isang maliit na lugar sa ika-6 na palapag ng isang lumang gusali, ngunit maayos, walang elevator, na may kusina na napakaliit para sa isang tao, na may napakaliit na balkonahe, ngunit may tanawin ng lungsod. Iyon lang ang kaya kong bilhin sa aking suweldo bilang guro. Dumating ang aking mga kaibigan upang tulungan ako. Nagdala si Elena ng pagkain. Nagdala si Beth ng mabangong kandila at halaman. Nagdala si Sofia ng alak at tsokolate. Umupo sila sa akin sa sahig ng aking walang laman na sala at sinubukang pasayahin ako. Akala nila ay na-shock ako. Nais ni Ate Lorna na magpa-therapy ako. Binigyan niya ako ng numero ng isang psychologist at pinakiusapan akong tawagan ito. Ayos lang ako, sabi ko. At totoo iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napakaraming taon, nakahinga ako nang hindi nararamdaman ang bigat sa aking dibdib. Nakapagdesisyon ako nang hindi kinakailangang kumonsulta muna. Nakakain ako ng anumang gusto ko. Nakikita ko ang anumang gusto ko. Nakakatulog ako ng payapa nang hindi nakakarinig ng mga tahimik na paninisi sa bukang liwayway. Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi man lang inakala ni Carlo, ng kanyang ina o ng sinuman sa pamilyang iyon, ay ang mangyayari. Ang babago sa lahat, ang magpapalit ng aking kwento mula sa pagiging isang inabandunang babae sa isang bagay na ganap na kakaiba. 2 linggo pagkatapos ng diborsyo, isang Miyerkules ng umaga, dumating ang sulat. Kumakain ako ng toast na may jam sa aking maliit na kusina.
nakasuot pa rin ng pajamas, nang marinig ko ang pagbagsak ng koreo sa pinto. Karaniwan ay nakakatanggap lamang ako ng ad at bills, ngunit sa araw na iyon ay mayroong ibang sobre, makapal, cream-colored, mabigat, na may pangalan ng isang law firm na nakaimprenta sa ginintuang letra sa itaas na sulok Montenegro and Associates Law Firm. Binuksan ko ito nang may nanginginig na mga kamay, bahagyang may mantsa pa ng jam. Ang sulat ay nakasulat sa manipis na papel, halos translucent, mahal na ginang Mara Reyes de la Cruz. Nagsimula ito ng formal. Ikinagagalak naming ipaalam sa iyo na ikaw ay itinalaga bilang universal heir ng ari-arian ni Ginoong Alejandro Reyes na pumanaw noong Marso 15 sa Los Oces Geriatric Residence. Kailangan kong basahin ang sulat ng 3 beses, pagkatapos ay 4. Pagkatapos ay umupo ako dahil nanginginig ang aking mga binti. Tio Alejandro, ang nakababatang kapatid ng aking ama, ang umalis sa bayan nang ako ay 7 taong gulang, ang binabanggit ng lahat sa pamilya nang may tonong paghanga at sama ng loob. Umalis si Alejandro papuntang Maynila, sabi ng aking ama. Nagkapera si Alejandro, sabi ng aking tiyahin ng may kapaitan. Hindi na kailanman bumalik si Alejandro kahit para sa libing ng kanyang sariling ina, sabi ng aking lola ng may kalungkutan. Halos hindi ko siya naaalala. Isang matangkad, payat na lalaki na may malungkot na mga mata na nagbigay sa akin ng isang manika noong araw na umalis siya. Mag-ingat ka, maliit na Mara, sabi niya. At huwag mong hayaang maramdaman mo na mas mababa ka kaysa sa iyong halaga. Hindi ko naintindihan ang mga salitang iyon noon. Naintindihan ko na ngayon. Si Tio Alejandro ay namatay sa edad na 1.2, walang anak, walang asawa, nag-iisa sa isang nursing home, at iniwan niya sa akin ang lahat. Ang sulat ay nag-schedule sa akin para sa susunod na Biyernes ng 7:00 ng umaga sa opisina ng law firm. Ginugol ko ang sumunod na 2 araw sa isang ulap ng pagdududa. Wala akong sinabi kanino man. Kahit sa aking kapatid na babae, may isang bagay na nagsasabi sa akin na dapat kong itago ito hanggang sa sigurado akong totoo ito. Noong Biyernes, isinuot ko ang aking pinakamagandang damit. Ang navy blue na nabili ko 3 taon na ang nakalipas para sa kasal ng anak ng isang kaibigan. Maingat kong pinlansya ito. Bahagyang nag-makeup. Inipit ko ang aking buhok sa isang eleganteng bun. Sumakay ako ng bus patungo sa sentro ng lungsod at naglakad ng 3 bloke patungo sa gusali ng opisina kung saan matatagpuan ang law firm. Ang opisina ng Montenegro and Associates ay sumasakop sa buong malimong palapag, marmol na sahig, reception area na may leather na kasangkapan, abstract na mga pintura sa dingding. Isang bata at eleganteng receptionist ang bumati sa akin nang may propesyonal na ngiti at inakay ako sa isang conference room na may malaking madilim na kahoy na mesa. Si Attorney Montenegro ay isang lalaking nasa edad 60. Perpektong ayos ang kulay abong buhok at nakasuot ng malinis na suit. Mahigpit niyang inabot ang aking kamay at inanyayahan akong umupo. Sa harap ko, inilagay niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Ginang Reyes, sinimulan niya habang inaayos ang kanyang salamin. Ang iyong tiyuhin na si Alejandro ay isang napakayaman na tao. Nakuha niya ang kanyang yaman sa negosyo ng konstruksyon at real estate development mahigit 40 taon na ang nakalipas. Hindi siya kailanman nagpakasal, hindi nagkaroon ng mga anak. Sa nakalipas na 20 taon, namuhay siya ng napakasimple sa Los Oces residence, ngunit pinanatili niya ang lahat ng kanyang pamumuhunan na aktibo. Tumango ako nang hindi makapagsalita. Tuyong-tuyo ang bibig ko. Kinontrata niya ako. 15 taon na ang nakalipas upang pamahalaan ang kanyang ari-arian at gumawa ng kanyang testamento. Napaka-partikular niya kung sino ang magmamana. Ayon sa kanyang mga salita, ikaw lamang ang tanging tao sa kanyang pamilya na hindi kailanman humingi ng anuman, na nagtatrabaho ng tapat, na hindi kailanman hinanap siya dahil sa interes, at kaya nagpasya siya na ikaw ang nararapat sa lahat. Lahat? Ang boses ko ay parang niwi. Lahat kinumpirma ng abogado. Pinag-uusapan natin ang isang malaking ari-arian.
Mga ari-arian sa 5 iba't ibang estado, mga shares sa 3 mahahalagang kumpanya, investment funds, bank accounts sa 2 bansa, at pera, napakaraming pera. Ang mga salita ay lumutang sa paligid ko nang walang kahulugan. Ari-arian, shares, kumpanya, pondo. Magkano? Tanong ko, sa wakas. Tiningnan ako ni Attorney Montenegro sa ibabaw ng kanyang salamin. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Humigit kumulang 50 milyong piso. Huminto ang mundo sa pag-ikot. 50 milyon. Ako, si Mara Reyes, ang guro sa elementarya na nakipagtalo kay Carlo sa paggastos ng 1,000 piso sa isang pares ng sapatos. Ang mahirap na asawa na walang klase. Ang babaeng umalis sa kanyang kasal na may 2 maleta at isang inupahang apartment. Ako ang tagapagmana ng 50 milyon. Hindi posible, bulong ko. Ganap na posible at ganap na iyo, kinumpirma ng abogado. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Isang sulat. Iniwan ito ng iyong tiyuhin para sa iyo. Ang sulat ay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay, ngunit perpektong nababasa. Mahal na Mara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Hindi tayo gaanong nagkita sa iyong buhay. Kasalanan ko iyon. Umalis ako sa bayan na hinahabol ang mga pangarap at iniwan ko ang aking pamilya. Nagkapera ako, maraming pera, ngunit hindi ako naging masaya. Pinili kita dahil ikaw lamang ang hindi kailanman nagbago, ang tanging nanatiling mapagpakumbaba at masipag, ang tanging hindi naghanap sa akin nang malaman mo na may pera ako. Ikinuwento ka ng iyong ama sa aming ilang tawag. Sabi niya, guro ka, nag-asawa ka, masipag ka, at mabuting tao. Ang pera ay hindi kaligayahan, Mara. Ngunit maaari itong magbigay sa iyo ng kalayaan. Kalayaan na pumili. Kalayaan na mamuhay ng may dignidad. Kalayaan na hindi umasa sa sinuman. Gamitin mo ang perang ito ng matalino, tulungan ang mga nararapat, mamuhay ng maayos, maging masaya, at huwag kailanman hayaang maramdaman mo na mas mababa ka kaysa sa iyong halaga. Nang may pagmamahal, ang iyong tiyo, Alejandro. Tumulo ang mga luha sa aking pisngi, nang walang kontrol. Umiyak ako para sa tiyuhin na halos hindi ko nakilala. Para sa aking ama na namatay nang hindi nalalaman na magiging milyonarya ang kanyang anak. Para sa 22 taon na sinayang ko sa pakiramdam na ako ay maliit. Para sa babae na ako noon at ang babae na ako ay magiging. Binigyan ako ni Attorney Montenegro ng panyo at matiyagang naghintay hanggang sa makabawi ako. Pagkatapos ay ginugol namin ang 3 oras sa pagsusuri ng mga dokumento. Pumirma ako ng mga papeles, nakakuha ng impormasyon sa bank accounts. Nakilala ko ang financial advisor na mamamahala sa mga investment. Ang lahat ay totoo, nakakagulat, imposibleng totoo. Umalis ako sa opisina na iyon ng 3:00 ng hapon na may bagong buhay, may 50 milyon. May isang lihim na magpapasabog sa mundo ng mga taong humamak sa akin at nagpasya akong walang sabihin kaninuman. Ito ang aking lihim, ang aking kapangyarihan, ang aking tahimik na katarungan. Patuloy akong nanirahan sa aking apartment sa ika-6 na palapag na parang walang nagbago. Tuwing umaga ay bumabangon ako ng asis, nagtitimpla ng kape, nagsusuot ng parehong simpleng damit gaya ng dati, at sumasakay sa bus numero 10 puti patungo sa elementarya kung saan ako nagtuturo ng grade 3. Binabati ako ng mga bata ng may yakap at ngiti. Kinokorek ko ang mga notebook tuwing hapon sa aking desk sa tabi ng bintana. Bumibili ako sa parehong supermarket sa kapitbahayan kung saan kilala ako ng cashier sa aking pangalan. Walang nakakaalam, walang naghihinala. Ang mahirap na si Mara, ang inabandunang, ang halos hindi makabayad ng kanyang renta. Iyan ako sa mundo. At gusto ko, ang anonymity na iyon. Nagbibigay ito sa akin ng kapangyarihan. Isang tahimik na kapangyarihan na lumalaki araw-araw sa loob ko, tulad ng isang halaman, na sa wakas ay nakakakuha ng sikat ng araw pagkatapos ng maraming taon sa dilim. Ngunit ang pagtatago ng ganoong lihim ay hindi madali. May mga sandali na gusto kong isigaw, mga sandali na nakikita ko ang aking mga kaibigan na nag-aalala sa akin, nagdadala sa akin ng pagkain,
nag-aalok ng pautang, at gusto kong sabihin sa kanila ang totoo. Si Elena, ang aking matalik na kaibigan mula sa high school, ay iginigiit na bayaran ang aking kape sa tuwing lumalabas kami. Huwag kang mag-alala, ako ang magbabayad, sabi niya ng may lambing. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. At tinatanggap ko na may pasasalamat ng ngiti, na nakakaramdam ng matinding pagkadismaya dahil sa pandaraya, ngunit alam na kailangan ito. Ang kapatid kong si Lorna ang pinaka-insistente. Tinatawagan niya ako tuwing 2 araw. Mara, halika't manirahan sa akin at kay Dante. Walang laman ang aming guest room. Hindi ka maaaring manatiling mag-isa sa apartment na iyon nang walang elevator. At kung magkasakit ka, paano kung kailangan mo ng tulong? Tunay ang kanyang pag-aalala. Mas pinahirap nito ang lahat, ngunit hindi ko pa rin matanggap. Hindi pa. Hindi pa hanggang sa matapos ang lahat ng ito ayon sa alam kong mangyayari, dahil alam kong may mangyayari. Nararamdaman ko sa aking mga buto. Hindi kayang panatilihin ni na Carlo at Cynthia ang marangyang buhay na iyon magpakailanman. Kinumpirma sa akin ni Elena nang hindi niya nalalaman nang ikuwento niya sa akin ang tungkol sa mga utang, at mas kilala ko si Carlo kaysa kaninuman pagkatapos ng 27 taon. Kilala ko ang kanyang kahinaan sa mga pagpapakitang tao, ang kanyang pangangailangan na magpahanga, ang kanyang kawalan ng kakayahang tumanggi. Ang mga unang senyales ay dumating 3 linggo pagkatapos kong lumipat. Nasa supermarket ako, namimili ng gulay, nang makita ko si Marta, ang kapatid ni Carlo, sa dairy aisle. Sinubukan niyang iwasan ako, ngunit nagtama ang aming mga tingin. Namutla siya, kinuha ang kailangan niya, at halos tumakbo papunta sa cashier. Hindi niya ako binati, hindi niya ako kinausap. Tumakas lang siya na para bang ako ay isang multo mula sa nakaraan na mas mabuting kalimutan. Nasaktan ako. Hindi ako magsisinungaling. Sa kabila ng lahat, minahal ko ang pamilyang iyon. Nakasama ko sila sa Pasko. Nagluto ako para sa kanilang mga kaarawan. Inalagaan ko ang mga anak ni Marta kapag kailangan niya ng tulong. Ngunit ngayon ay hindi ako nakikita, mas masahol pa sa hindi nakikita. Ako ay nakakahiya, isang paalala ng isang bagay na mas gusto nilang burahin. 1 buwan pagkatapos ng aking diborsyo, inanyayahan ako ng aking kaibigang si Beth na uminom ng kape sa isang coffee shop sa sentro. Dumating ako ng eksakto sa oras gaya ng dati. Dala ang aking lumang bag at 3 taong gulang na sweater. Nakaupo na si Beth sa isang mesa sa tabi ng bintana. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mukha at tumayo siya para yakapin ako ng mahigpit. "Maganda ka," sabi niya habang umuupo kami. "Mas maganda kaysa 1 buwan na ang nakalipas. May kulay ang iyong pisngi." "Masarap ang tulog ko," sabi ko, at totoo iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natutulog ako sa buong gabi nang hindi nagigising, nang may pag-aalala. "Mara," hinawakan ni Beth ang kamay ko sa mesa. "Alam kong ayaw mong pag-usapan ito, ngunit ayos ka ba sa pananalapi? Dahil kung kailangan mo ng tulong, kaya kong." "Ayos lang ako," mahina akong sinisingit. "Seryoso, mayroon akong suweldo, mayroon akong ipon." "Mali." "Well, hindi naman ganap, mayroon akong suweldo at mayroon pa akong 50 milyon, ngunit hindi iyon ang punto." Tiningnan ako ni Beth nang may mga matang puno ng pag-aalala na nagpaparamdam sa akin ng pagkakasala. "At may narinig ka ba tungkol sa kanya, kay Carlo?" Umiling ako. "Wala. At ayoko nang malaman." Kasi nag-alinlangan si Beth habang kinakagat ang kanyang labi. "Ayoko ring sabihin sa iyo, pero nakita ko siya noong nakaraang linggo sa mall, kasama si Cynthia. Mabilis na tumibok ang puso ko. At mukha silang masaya. Bumibili ng mga bagay, mamahaling damit. Nagdadala siya ng mga bag mula sa mga tindahan na ang isang damit ay mas mahal pa sa aking buwan ng renta. At si Carlo," huminga ng malalim si Beth. "Si Carlo ay mukhang pagod, na parang sinisikap niyang panatilihin ang kanyang ngiti." Wala akong sinabi. Tumango lang ako at ininom ang aking kape. Ngunit sa loob, may isang bagay na bumalik sa kanyang lugar. Tulad ng isang piraso ng puzzle
na sa wakas ay nakita ang kanyang espasyo. Pagod si Carlo. Siyempre, ang pagpapanatili kay Cynthia ay hindi mura. Ang pagpapanatili ng ilusyon ng perpektong buhay ay may presyo. Si Elena ang nagbigay sa akin ng pinakamahalagang impormasyon. Si Elena ay nagtatrabaho sa pangunahing bangko sa sentro. Iyon din ang bangko kung saan may account si Carlo sa loob ng maraming taon. Hindi niya ako kailanman binigyan ng pribadong impormasyon ng kliyente. Napaka-profesional niya para doon. Ngunit isang Biyernes ng hapon, nang magkita kami para sa inuman pagkatapos ng trabaho, siya ay namumutla at kinakabahan. Mara. Nagsimula siya habang niluluto ang kanyang kape, nang napakalakas na halos tumapon. Hindi ko dapat sabihin sa iyo ito. Maaari akong mawalan ng trabaho, ngunit kaibigan kita. At sa palagay ko, kailangan mong malaman. Kumirot ang tiyan ko. Ano ang nangyayari? Pumunta si Carlo sa bangko ngayong linggo. Humingi siya ng isa pang pautang, isang malaking pautang. At nakita ko ang kanyang kasaysayan dahil kailangan kong iproseso ito. Mara, nalulunod siya sa utang. Humingi siya ng 4 na pautang sa nakalipas na 3 buwan. Lahat ay sa ilalim ng kanyang pangalan, ngunit pinirmahan din ni Cynthia. Magkano? Tanong ko. Bagaman hindi ako sigurado kung gusto kong malaman. Mahigit sa 250,000 piso. At iyon lang ang nakikita ko sa aming bangko. Malamang ay marami pa siyang utang sa ibang lugar. Tiningnan ako ni Elena nang may mga matang puno ng awa. Ayokong matuwa ka sa kanyang kasawian. Ngunit kailangan mong malaman na hindi siya maayos kung sakaling hanapin ka niya. Hindi niya ako hahanapin. Sabi ko nang may kumpiyansa. Nakuha niya ang gusto niya. Nakuha niya si Cynthia. Sa ngayon, bulong ni Elena. Ngunit ang mga babaeng tulad niya, kapag naubos ang pera, umaalis din sila. Tama siya. Mas tama kaysa sa alam niya. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy ako sa aking rutina, paaralan, apartment, pamilihan, paminsan-minsang pagdalaw sa aking mga kaibigan, ngunit nagsimula rin akong gumawa ng maliliit na pagbabago, mga pagbabago na walang sino mang makapansin. Kinontrata ko si Ginoong Tan, ang aking financial advisor, upang mamuhunan ng bahagi ng pera sa isang scholarship fund para sa mga batang kapuspalad sa paaralan kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ko inilagay ang aking pangalan. Ginawa ko ito ng anonimo. Ngunit ang makita ang mga batang iyon na tumatanggap ng mga bagong uniforme, kagamitan sa paaralan at scholarships upang magpatuloy sa pag-aaral ay pinupuno ang aking puso sa isang paraan na hindi kailanman magagawa ng pera sa bank account. Nagsimula rin akong magplano ng isang paglalakbay, isang bagong bahay, marahil isang maliit na negosyo, ngunit lahat ay sa tamang panahon. Una, kailangan kong matapos ang kuwentong ito, at alam kong malapit na ito. Ang tawag mula sa aking biyenan ay dumating noong Setyembre, 5 buwan pagkatapos ng diborsyo. Sabado ng umaga noon, at ako ay nasa aking balkonahe, tulad ng nasabi ko sa simula. Ngunit ang hindi ko nasabi sa inyo ay ang nangyari pagkatapos kong ibaba ang telepono. Pagkatapos kong sabihin na hindi ako babalik, nanatili akong nakaupo sa aking murang plastik na upuan, tinitingnan ang lungsod na hawak pa rin ang telepono. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan. Naramdaman ko ang isang bagay na mas malalim. Naramdaman ko ang katarungan, ang mabagal at tahimik na katarungan na dumarating kapag ang universo ay sa wakas ay bumalik sa tamang lugar. Ngunit hindi ito matatapos doon. Alam ko. Kilala ko ang pamilyang iyon. Kilala ko ang kanilang pagmamataas at kanilang desperasyon. Hindi sila susuko ng ganoon kadali. At tama ako. Pagkalipas ng 2 araw, Lunes ng hapon, nasa aking silid-aralan ako na tinatapos ang pag-aayos ng mga notebook ng aking mga estudyante nang mag-vibrate ang aking telepono. Isa pang hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, ay hindi ko sinagot. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Ilang minuto, pagkatapos ay tiningnan ko ang mensahe. Si Marta ito, ang kapatid ni Carlo. Ang kanyang boses ay tila basag, desperado. Hinihiling niya na puntahan ko si Carlo. Sabi niya ay iniwan siya ni Cynthia, na malaki ang kanyang utang na kailangan nila ako. Binura ko ang mensahe
nang hindi nag-iisip. Noong gabing iyon ay malalim akong nag-isip tungkol sa 20 taon ng kasal, sa bawat pagpapahiya, sa bawat pagkakataon na humingi ako ng suporta at hindi ko natanggap. Ang direktang tawag ay dumating noong Miyerkules. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko. Boses ito ng aking biyenan, si Aling Pilar. Ngunit hindi na ito maton o mayabang tulad ng dati. Ito ay tila matanda, basag, nagmamakaawa. Mara, nagsimula siya nang nanginginig ang boses. Alam kong wala akong karapatang humingi sa iyo ng anuman. Alam kong masama ang ginawa namin sa iyo. Alam kong malupit ako sa iyo sa loob ng maraming taon. Ngunit ipinapakiusap ko sa iyo. Lumuhod ako kung kinakailangan. Pakiusap. Puntahan mo si Carlo. Kailangan ka niya. Siya ay nasa St. Luke's Medical Center. Pumunta ka lang. Minsan lang. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Tingnan mo lang siya. Bakit? Tanong ko nang walang emosyon. Bakit ngayon mahalaga ang aking presensya? Bakit ngayon ako sapat na? Dahil nagkamali kami. Ang kanyang boses ay nabasag sa isang hagulgol, isang nakakatakot na pagkakamali. Nabulag kami, malupit kami, niloko kami ni Cynthia. Akala namin mas mabuti siya kaysa sa iyo at nagkamali kami. Ganap na nagkamali. Iniwan niya siya nang makita niya na may problema. Kinuha niya ang pera. Kinuha niya ang mga alahas na pag-aari ng aking ina. Kinuha niya pati ang bagong kotse na binili ni Carlo sa kanyang pangalan at iniwan siya sa ospital ng mag-isa na may utang, na may sakit. Hindi mo kailanman magagawa iyon. Ikaw ay mabait. Mayroon kang puso. May puso ako. Dahan-dahan kong inulit. Ngunit hindi ako tanga, Aling Pilar, at hindi ako santa. Ako ay isang babae na pinahiya ninyo sa loob ng mahigit 20 taon. Isang babae na nagtiis ng tahimik habang pinaparamdam ninyo sa akin na hindi ako sapat. At ngayon na may problema ang inyong anak, ngayon na ang perpektong babae ay lumabas na ang tunay niyang kulay, hinahanap ninyo ako. Hindi dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa tunay na pagsisisi. Hinahanap ninyo ako dahil kailangan ninyo ng isang bagay. Mara, hayaan mong tapusin ko. Tumigas ang aking boses. Sa loob ng 21 taon, naging perpektong asawa ako. Nagluto ako, naglinis, nagtrabaho, nag-ipon, nagtiis ng mga kritisismo, nagtiis ng paghamak, nagtiis na sisihin sa hindi pagkakaroon ng mga anak kung alam ko ang totoo. At hindi kailanman, ni minsan, ako ipinagtanggol ni Carlo. Ni minsan, hindi mo ako tinrato ng may respeto. Ngunit ngayon na desperado kayo, ngayon na ipinakita ni Cynthia ang kanyang tunay na mukha, naaalala ninyo na ako ay umiiral. Ang katahimikan sa kabilang dulo ay mabigat. Naririnig ko ang kanyang paghinga. May tama ka, bulong niya sa wakas. Mayroon kang ganap na tama. Napakasama namin sa iyo at wala akong dahilan, walang kapatawaran. Mayroon lamang akong anak na naghihirap sa ospital at ang desperasyon ng isang ina na hindi alam kung ano ang gagawin. At ano ang inaasahan mong gawin ko? Tanong ko. Na bumalik ako upang maging tapat na asawa, na alagaan ko ang naghamak sa akin, na bayaran ko ang mga utang na ginawa niya sa ibang babae? Wala akong inaasahan. Ang kanyang boses ay halos bulong. Gusto ko lang na malaman mo na nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. At kung kailangan mo ng anuman, kung sakaling, Aling Pilar, sinisingit ko. Wala akong kailangan mula sa inyo. Sa katunayan, dapat kong sabihin sa iyo ang isang bagay na ganap na magbabago sa usapang ito. Ano? Tanong niya nang halos hindi marinig. 4 na buwan na ang nakakaraan. Nakatanggap ako ng mana mula sa aking tiyo Alejandro, ang kapatid ng aking ama. Naaalala mo ba siya? Ang sinabi mong isang bigo na tumakas mula sa bayan, lumabas na ang bigo na iyon ay nagkaroon ng kapalaran, isang malaking kapalaran, at iniwan niya sa akin ang lahat. Ang katahimikan ay ganap. Magkano? Tanong niya nang halos hindi marinig. 50 milyon. Hayaan kong lumubog ang mga salita. Ang mahirap na si Mara, ang walang klase, ang hindi sapat ang kinikita, ang pabigat sa iyong anak. Ang Mara na iyon ay may 50 milyon. At alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic, Aling Pilar?
Kaya kong bayaran ang lahat ng utang ni Carlo sa isang bahagi lamang niyan. Kaya kong lutasin ang lahat ng kanyang problema sa isang pitik ng daliri. Mara, nanginginig ang kanyang boses. Pakiusap, ngunit hindi ko gagawin. Patuloy ko ng kalmado. Hindi ako gagastos ng 1 sentimo sa nagtrato sa akin ng basura. Hindi ako magiging tagapagligtas ng nagwasak sa akin. At alam mo ba kung bakit? Hindi para maghiganti. Hindi para maging malupit, kundi para sa dignidad. Dahil natutunan ko na ang pera ay hindi nakakabili ng respeto, na ang pag-ibig ay hindi ipinagmamakaawa, at walang sinuman, ang karapat-dapat na tratuhing tulad ng pagtrato sa akin. Pakiusap, umiiyak na siya ng husto. Pakiusap, tulungan mo siya. Babayaran ka namin. Sa anumang paraan ay babayaran ka namin. Ayoko ng pera ninyo, sabi ko ng matatag. At hindi ako tutulong. Ang payo ko, hanapin ninyo si Cynthia. Siya ang perpekto, di ba? Ang may klase, ang nararapat sa inyong anak. Marahil ay matutulungan niya kayo. Nawala si Cynthia. Binago niya ang kanyang numero. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Kay gaan. Ang boses ko ay puno ng panunuya. Ang mga babae na pinipili ng mga lalaki dahil sa kagandahan at pagiging mababaw ay madalas na nawawala kapag nagiging mahirap ang sitwasyon. Dapat ninyong pinahalagahan ang babae na nananatili anuman ang mangyari, ngunit huli na para doon. Mara, ipinapakiusap ko sa iyo. Paalam, Aling Pilar. Sana ay matuto kayo sa karanasang ito na ang mga tao ay hindi disposable, na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa bank accounts o pagpapakitang tao. At kapag pinapahirapan mo ang isang tao sa loob ng maraming taon, hindi ka maaaring umasa na babalik sila upang iligtas ka kapag nababagay sa iyo. Ibinaba ko ang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang aking mga kamay, matatag ang mga ito, tiyak. Nagtimpla ako ng 1 tasa ng tsaa at umupo sa aking balkonahe. Nagniningning ang lungsod sa mga ilaw nito sa gabi. Sa ibaba, ang mga tao ay naglalakad ng nagmamadali. Bawat isa ay may sariling kuwento, sariling drama, sariling laban, at ako ay naroroon sa itaas, sa aking simpleng apartment sa ika-6 na palapag, na may 50 milyon sa bangko at isang panloob na kapayapaan na walang katumbas. Ang sumunod na mga araw ay kakaiba. Inaasahan ko ang mas maraming tawag, mas maraming pakiusap, ngunit wala nang dumating. Sa isang sandali, naisip ko na marahil ay sumuko na sila, na tinanggap na nila ang aking pagtanggi at magpapatuloy na sila nang wala ako, ngunit kilala ko ang pamilyang iyon at alam kong hindi iyon ganoon kasimple. Isang Biyernes ng hapon, 2 linggo pagkatapos ng aking huling pag-uusap kay Aling Pilar, nasa supermarket ako namimili ng gulay nang makaramdam ako ng presensya sa tabi ko. Lumingon ako at naroon siya, si Carlo, ang aking dating asawa. Nasa wheelchair siya, ang kanyang kaliwang binti ay nababalutan ng malaking plaster hanggang sa balakang. Mukha siyang payat, namumutla, pumayat, may malalim na eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi na siya ang tiwala at mapagmataas na lalaki na iniwan ako 4 na buwan na ang nakalipas. Anino na lang siya ng lalaking iyon, Mara. Ang kanyang boses ay tila paos. Pakiusap, kailangan kong kausapin ka. Ang unang instinct ko ay lumayo. Kunin ang aking mga gamit at umalis. Ngunit may isang bagay na pumigil sa akin. Marahil ay kuryosidad. Marahil ay ang pangangailangan na tapusin ang siklo na ito minsan at para sa lahat. Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong ko nang walang emosyon. Sinabi sa akin ni Marta na dito ka namimili tuwing Biyernes. Hinintay kita sa labas. Huminto siya. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay nagmamasid sa amin ng may kuryosidad. Ang cashier ay tiningnan ako ng may pag-aalala. Huminga ako ng malalim. 5 minuto sa coffee shop sa tabi. Naglakad ako patungo sa coffee shop habang sumusunod siya sa kanyang wheelchair. Umupo kami sa isang mesa sa likuran. Nag-order ako ng kape. Wala siyang in-order. Tiningnan lang niya ako ng mga matang minsan kong minahal. At ngayon ay tila sa isang estranghero. Nagkamali ako sa pinakamasamang desisyon sa buhay ko. Nagsimula siya ng walang pasubali.
Ang iwanan ka ay ang pinakakatangahan na nagawa ko. Mara, kailangan kong humingi ka ng tawad. Kailangan kong bumalik ka. Aling bahagi ng hindi, ang hindi mo naintindihan, nang kausapin ko ang nanay mo? Tanong ko habang humihigop ng aking kape. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa iyong mana. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag na may pag-asa. 50 milyon. Mara, iyon ay hindi ka panipaniwala at nararapat ka rito. Palagi kang masipag, tapat, nararapat ka sa bawat sentimo. Salamat sa iyong pag-apruba, sabi ko nang may panunuya, bagaman dumating ito ng mga 20 taon na ang huli. Alam kong sinira ko ang lahat, patuloy niya. Hindi pinansin ang tono ko. Alam kong masama ang ginawa ko sa iyo. Na masama ang ginawa ng pamilya ko sa iyo. Ngunit Mara, pwede ba tayong magsimulang muli? Pwede ba? Ano ang pwedeng? Sinisingit ko. Bumalik sa kasal, maging masaya sa pera ko? Dahil maging tapat tayo, Carlo. Wala ka rito dahil mahal mo ako. Wala ka rito dahil bigla mong nalaman ang aking halaga. Nandito ka dahil bumagsak ang perpekto mong buhay kay Cynthia? Nandito ka dahil nalulunod ka sa utang? Nandito ka dahil lumabas na ang mahirap na asawa na hinamak mo ay may 50 milyon. Namutla siya. Hindi ganoon. Hindi? Sumandal ako pasulong. Kung gayon sabihin mo sa akin, Carlo, kung wala akong pera, kung nanatili akong simpleng guro na may katamtamang suweldo, nandito ka ba? Hihingi ka ba ng tawad o mananatili ka kay Cynthia na namumuhay sa iyong perpektong buhay? Ang katahimikan, ang aking tugon. Iyon ang akala ko. Sumandal ako sa upuan. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot? Na mayroon kang 20 taon upang mapagtanto ang aking halaga, 26 taon upang ipagtanggol ako, upang pahalagahan ako, upang mahalin ako ng totoo, ngunit hindi mo ginawa. Tanging nang mawala ako sa iyo, tanging nang umalis ako, tanging nang matuklasan mo na may pera ako. Noon mo lang napagdesisyunan na ako ay mahalaga. Mara, pakiusap. Hindi, sabi ko ng matatag, walang pakiusap. Walang pangalawang pagkakataon. Walang pagbabalik. Ikaw ang pumili. Pinili mo si Cynthia. Pinili mong paniwalaan ang iyong ina nang sabihin niya na hindi ako sapat. Pinili mo ang panlabas na anyo kaysa sa sustansya. At ngayon, kailangan mong mamuhay sa mga pagpipiliang iyon. Pero ang mga utang, nabasag ang kanyang boses. Mayroon akong halos 250,000 piso sa mga pautang. Napakalaki ng mga medical bills. Ang rehabilitasyon ay magiging napakamahal. At ang trabaho ko, Mara, sisantihin ako. Hindi ako makakapagtrabaho ng hindi bababa sa 6 na buwan. Mawawala ang lahat sa akin. At hindi iyon ang problema ko. Sabi ko nang may pagiging kalmado na nagulat sa akin. Ang mga utang na iyon ay ginawa mo kay Cynthia upang mapanatili ang isang lifestyle na hindi mo kayang bayaran, upang pahangain ang mga taong walang halaga. Iyan ang iyong mga kahihinatnan, Carlo, hindi ang sa akin. Kung gayon, hindi mo ako tutulungan? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, pagkatapos ng 20 dinang taon. Tama iyon, dahil sa 22 taon na iyon ay hindi kita tutulungan, sagot ko. Dahil sa 22 taon na iyon, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi paghihirap, na ang katapatan ay dapat na reciprocated at walang sino man ang may karapatang tratuhing basura ka at pagkatapos ay umasa na iligtas mo sila. Tumayo ako. Nag-iwan ako ng pera sa mesa para sa aking kape. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Ang lalaking iyon na nakaupo sa wheelchair na may mga matang nagmamakaawa na hindi na kumikilos sa aking puso. Sana ay gumaling ka kaagad, Carlo, sabi ko. At sana ay turuan ka ng karanasang ito na pahalagahan ang mga tao sa kung ano sila, hindi sa kung ano ang mayroon sila. Paalam. Umalis ako sa coffee shop nang hindi lumingon. Sa labas, nagsisimula ng lumubog ang araw. Sumakay ako ng bus pauwi na may pakiramdam ng gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, na parang sa wakas ay isinara ko na ang isang pinto na matagal ko nang dapat isinara. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Ginoong Tan, ang aking financial advisor. Gusto kong lumikha ng isang pondo,
sabi ko. Isang pondo para sa mga diborsyadang kababaihan na nasa mahirap na kalagayan upang makabangon muli ang kanilang buhay. Mga scholarship, panimulang kapital para sa mga negosyo, legal na suporta. Gusto kong tulungan ang mga kababaihan na nasa kalagayan ko, 4 na buwan na ang nakakaraan. Iyan ay isang napakagandang ideya, sagot ni Ginoong Tan. Magkano ang gusto mong ilaan? 5 milyon para sa simula, sabi ko nang hindi nag-aalangan. At dapat itong anonimo. Ayoko ng pagkilala, gusto ko lang tumulong. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa aking balkonahe na may tasa ng tsaa, tinitingnan ang lungsod, iniisip ang kinabukasan, ang babae na ako ay nagiging isang babae na hindi na nangangailangan ng validasyon, na hindi na nagmamakaawa para sa pag-ibig, na natagpuan ang kanyang sariling halaga. At iyon, naisip ko, habang nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa madilim na kalangitan, iyon ay walang katumbas. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng aking pagtatagpo kay Carlo ay kakaiba. Pakiramdam ko ay magaan ako, na para bang binitiwan ko ang isang bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Ngunit mayroon ding iba pa, isang pakiramdam na hindi pa ganap na natatapos ang kwento, na para bang nagbabasa ka ng isang libro, at alam mong mayroon pang ilang pahina bago ang tunay na katapusan. Nagpatuloy ako sa aking rutina, paaralan, mga bata, mga notebook, kape, kasama ang aking mga kaibigan. Ngunit ngayon ay may pagkakaiba. Nagsimula akong payagan ang sarili ko ng maliliit na luho. Walang kapanipaniwala, walang nakakaakit ng pansin. Ngunit bumili ako ng bagong sofa para sa aking apartment. Isang komportable, de kalidad, na hindi lumulubog sa gitna tulad ng dati. Bumili ako ng mga bagong damit, hindi ng mga mamahaling brand, ngunit mga damit na babagay sa akin, na nagpaparamdam sa akin na maganda. Nagpagupit ako sa isang disenteng salon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Napansin ni Elena. Iba ang itsura mo, sabi niya isang Sabado habang naglalakad kami sa parke. Hindi ko alam kung ano, pero mayroon kang isang bagay na parang nagniningning ka mula sa loob. Inaalagaan ko ang sarili ko, sabi ko nang nakangiti. At totoo iyon. Sa unang pagkakataon sa aking buhay ay inuuna ko ang aking sarili. Masaya ako. Hinawakan ako ni Elena sa braso. Nararapat ka rito. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo sa idiot na iyon. Natawa kami. At ang sarap tumawa sa isang bagay na dati ay nagpapaluha lamang sa akin. Dumating ang Oktubre, na may malamig na araw at kulay abong kalangitan. Nagsimula akong makipagtulungan kay Ginoong Tan sa pondo para sa mga diborsyadang kababaihan. Lumikha kami ng isang foundation. Kinontrata namin ang mga abogado upang hawakan ang lahat ng legal. Nagtatag kami ng mga pamantayan para sa mga beneficiary. Mga babae na lumalabas mula sa mahirap na mga kasal, na nangangailangan ng suporta upang makabangon muli ang kanilang buhay, na may mga anak na dapat alagaan na nawalan ng lahat. Ang unang beneficiary ay isang babaeng nagngangalang Patricia. Siya ay 33 taong gulang, may 2 anak na teenager, at kalalabas lang sa diborsyo mula sa isang lalaki na nang-abuso sa kanya sa loob ng 15 taon. Nawalan siya ng trabaho, walang matirhan, at nasa temporary shelter kasama ang kanyang mga anak. Binigyan namin siya ng 50,000 piso bilang panimula upang makapagrenta ng apartment, makabili ng mga pangangailangan, at makapag-enroll sa isang training course na magbibigay sa kanya ng mas magandang trabaho. Hindi niya kailanman nalaman kung sino ang nasa likod ng pondo. Nalaman lang niya na may isang naniniwala sa kanya, na may isang nagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Nang matanggap ko ang sulat ng pasasalamat na ipinadala niya sa foundation, umiyak ako. Umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagawa sa loob ng maraming buwan. Ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng layunin, ng kahulugan, ng pagkaalam na ang aking pagdurusa ay hindi na sayang, na kaya kong gawing isang mabuting bagay. Isang hapon ng Oktubre, habang ako ay nasa aking apartment at nagsusuri ng mga proposal para sa pondo, tumunog ang doorbell. Wala akong inaasahan. Tumingin ako sa peephole at sandaling huminto ang aking puso. Si Cynthia. Si Cynthia, ang babaeng iniwan ako ni Carlo.
Ang perpektong babae, ang may lace dress sa beach, ang may mga nakangiting larawan. Ngunit ang babaeng nasa harap ng aking pinto ay hindi kamukha ng mga larawang iyon. Magulo ang kanyang buhok, walang makeup, gusot ang damit, at namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Binuksan ko ang pinto, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa purong kuryosidad. Mara, ang kanyang boses ay tila paos. Pakiusap, kailangan kong kausapin ka. Nanatili ako sa pintuan nang hindi siya inanyayahan. Ano ang gusto mo? Patawad. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang desperadong bulong. Kailangan kong humingi ka ng tawad at kailangan ko ng tulong. Patawad? Halos tumawa ako. At tulong? May lakas ka ng loob na pumunta rito pagkatapos ng lahat? Alam ko. Niyakap ni Cynthia ang sarili na parang nilalamig. Alam kong wala akong karapatan. Alam ko ang ginawa ko. Alam kong sinira ko ang iyong buhay. Ngunit pakiusap, pakinggan mo lang ako. 5 minuto lang. Tiningnan ko siya ng matagal. Pagkatapos ay umusog ako. 5 minuto. At dahil lang gusto kong marinig kung anong uri ng dahilan ang mayroon ka upang bigyang katwiran ang hindi makatwiran. Pumasok kami sa apartment. Lumingon siya nang may pagtataka. Siguro ay inaasahan niyang makakita ng isang miserableng lugar, isang tirahan ng isang talunan na babae. Ngunit ang aking apartment, bagaman maliit, ay maaliwalas, malinis, may mga halaman sa bintana, may bago kong sofa, at may mga pintura sa dingding. Umupo ka, sabi ko habang itinuturo ang sofa. Umupo ako sa silya sa harap niya. Umupo si Cynthia sa gilid ng sofa, pinilipit ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa simula, sabi ko ng malamig, sa bahagi kung saan nagpasya kang akitin ng asawa ng ibang babae, namutla siya. Hindi ko siya hinanap sa simula. Nagkakilala kami sa isang conference sa trabaho. Siya ang naghanap sa akin, ang tumawag sa akin, ang nag-imbita sa akin na lumabas. At tinanggap mo kahit alam mong kasal siya? Oo, umamin siya habang yumuko. Oo, tinanggap ko. Dahil nasa isang masamang sitwasyon ako. May utang ako. Maraming utang sa credit card. Sa mga pautang na kinuha ko upang mapanatili ang isang lifestyle na hindi ko kayang bayaran. At si Carlo ay tila matagumpay, matatag, parang isang paraan palabas, isang pinansyal na paraan palabas. Kaya sinira mo ang buhay ko para sa pera. Pagtatapos ko, akala ko may pera siya, sabi niya nang nanginginig ang boses. Akala ko mayaman siya. Maganda siyang magbihis, nag-uusap tungkol sa kanyang trabaho na parang napakahalaga. Nagmamaneho siya ng disenteng kotse. Akala ko kung magpapakasal ako sa kanya, makakaalis ako sa aking mga problema. Ngunit lumabas na hindi pala ganoon kayaman si Carlo tulad ng ipinapakita niya, sabi ko, na nagsisimulang maintindihan. At naloko ka sa kanya at sa iyong mga utang. Tumango si Cynthia. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Nang ikasal kami, natuklasan ko ang totoo na malaki ang kinikita niya, ngunit hindi siya mayaman. Na ang kanyang pamilya ay hindi rin mayaman tulad ng akala ko. At noon ay nakagastos na ako ng mas marami. Nakabili ako ng mamahaling damit, pinalamutian ang kanyang apartment, naglakbay, lahat ay gamit ang mga credit card at mga pautang na pinirmahan niya nang hindi binabasa ng maayos. Ginagamit mo siya, sabi ko nang walang emosyon. Ginagamit ko siya, umamin siya. At pagkatapos, nang magkaroon siya ng aksidente, nang makita ko ang mga hospital bills, nang maintindihan ko na kailangan naming bayaran ang lahat ng iyon, bukod pa sa mga utang na mayroon na kami, natakot ako. Natakot ako ng sobra kaya tumakas ako. Iminarts ako ang aking mga gamit at umalis ako tulad ng isang duwag. At ngayon, ano? Tanong ko. Pumunta ka ba rito para humingi ng tawad? Para humingi ng pera? Pumunta ako para sabihin sa iyo ang totoo. Sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Dahil nakita ako ng nanay ni Carlo, tinawagan niya ako, sinigawan niya ako. Sinabi niya na mayroon kang 50 milyon na kaya mo sana silang iligtas, ngunit ayaw mo at kasalanan ko ang lahat ng ito. Tama siya sa isang bahagi, sabi ko.
Oo, mayroon akong 50 milyon. Hindi ko gagamitin ang mga iyon para iligtas sila. At oo, malaki ang kasalanan mo sa lahat ng ito, ngunit hindi lahat. Pinili ni Carlo. Pinili ng kanyang pamilya. Pinili ng lahat na hamakin ako habang kasama ko sila. Pinili ng lahat ang magandang babae kaysa sa tapat na babae. Tiningnan ako ni Cynthia ng mga desperadong mata. Kung gayon, hindi ka tutulong? Kahit kaunti man lang? Bakit ko naman gagawin? Lumapit ako. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit ko tutulungan ang lalaking sumira sa akin o ang babaeng tumulong sa pagsira sa akin. Dahil mas mabuti ka kaysa sa amin? Bulong niya. Dahil mayroon kang mabuting puso. Hindi, sinisingit ko. Ang pagkakaroon ng mabuting puso ay hindi nangangahulugang pagiging tanga. Ang pagkakaroon ng mabuting puso ay hindi nangangahulugang pagpapahintulot na gamitin ako ng paulit-ulit. May natutunan ako nitong mga nakaraang buwan, Cynthia. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at ang pagtulong sa nakasakit sa iyo ay hindi kabaitan, ito ay pagsira sa sarili. Kung gayon, nalalanta kami, sabi niya na may walang laman na boses. Mawawalan ng apartment si Carlo. Idedeklara ko ang bangkarote. Kailangan ibenta ng kanyang mga magulang ang kanilang bahay upang tulungan siya. Ang lahat ay masisira at iyan ang mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Sabi ko ng matatag, hindi sa akin. Hindi ako ang lumikha ng kaguluhang ito. Kayo ang gumawa nito at kayo ang kailangang ayusin ito o matutong mamuhay dito. Dahan-dahang tumayo si Cynthia. Mukha siyang talunan, basag. Wala nang natira sa maganda at tiwala na babae sa mga larawan. Tama ka, sabi niya sa wakas. Mayroon kang ganap na tama, nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako, kahit na wala ng silbi. Sinamahan ko siya sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sa anumang silbi, sabi niya, nang nanginginig ang boses. Nag-uusap si Carlo tungkol sa iyo. Noong nasa ospital siya, na sedate, binabanggit niya ang iyong pangalan, sinasabi niya na nagawa niya ang pinakamasamang pagkakamali sa kanyang buhay, na ikaw lang ang totoo sa kanya. At sa palagay ko ay totoo iyon. Sa palagay ko ay sa wakas ay nalaman niya kung ano ang nawala sa kanya. Nakakalungkot na nalaman niya nang huli na, sabi ko nang walang emosyon. Paalam, Cynthia. Sana ay matuto ka rito, na sa susunod ay pahalagahan mo ang mga tao sa kung ano sila, hindi sa kung ano ang mayroon sila. Isinara ko ang pinto. Sumandal ako rito sandali, huminga ng malalim. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan, naramdaman ko lamang ang kapayapaan. Ang kapayapaan ng pagkaalam na ginawa ko ang tama para sa akin. Dumating ang Nobyembre na may mga pag-ulan at malamig na hangin. Nagsimula akong gumawa ng mas malaking pagbabago sa aking buhay. Kinontrata ko ang isang real estate agent upang tulungan akong maghanap ng bahay. Hindi isang apartment, isang bahay na may hardin, may espasyo, sa isang tahimik na lugar, walang kayabangan, ngunit isang lugar na matatawag kong tunay na akin. Nagsimula rin akong isaalang-alang ang posibilidad na umalis sa paaralan, hindi dahil hindi ko mahal ang pagtuturo, kundi dahil gusto kong gumawa ng higit pa. Gusto kong maglakbay, gusto kong matuto ng mga bagong bagay. Gusto kong mamuhay sa buhay na palagi kong pinangarap, ngunit hindi ko kailanman naglakas loob na isipin. Tinulungan ako ni Ginoong Tan na planuhin ang lahat. Sa magagandang investment, paliwanag niya, ang perang ito ay maaaring tumagal sa buong buhay mo at ng iyong mga tagapagmana. Maaari kang mamuhay ng komportable nang hindi nagtatrabaho kung gusto mo o maaari kang magtrabaho sa anumang gusto mo nang hindi nag-aalala tungkol sa pera. Ito ay isang kalayaan na hindi ko kailanman naranasan. Isang kalayaan na sabay akong tinatakot at pinasabik. Si Elena, ang unang kaibigan na sinabi ko ang totoo. Isang Sabado ng hapon iyon sa aking apartment habang umiinom kami ng alak. Napansin niya ang mga pagbabago, ang bagong sofa, ang bagong damit, ang mas relax kong saloobin, at sa wakas ay direkta niya akong tinanong, Mara, anong nangyayari? At huwag mong sabihin na wala, dahil malinaw na may nagbago. Huminga ako ng malalim
at sinabi ko ang lahat sa kanya. Ang mana? Ang 50 milyon? Ang lihim na tinago ko sa loob ng ilang buwan? Ang mga tawag mula sa pamilya ni Carlo? Ang pagtatagpo sa kanya? Sa supermarket? Ang pagdalaw ni Cynthia? Nakinig si Elena nang may mga mata na lalong lumalaki. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tumayo siya, lumapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Diyos ko, bulong niya. Sa lahat ng panahong ito ay inaalok kitang bayaran ang kape at mayroon kang 50 milyon. Natawa kami. Natawa kami hanggang sa sumakit ang aming tiyan. Natawa kami hanggang sa tumulo ang mga luha sa aming pisngi. At napakasarap ibahagi ang lihim sa isang tunay na nagmamahal sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Tanong niya sa wakas. Dahil kailangan kong itago ito, paliwanag ko. Kailangan kong mangyari ang lahat ng ito upang ipakita ni Carlo at ng kanyang pamilya ang kanilang tunay na pagkatao. Kung alam nila ang tungkol sa pera mula sa simula, magpapanggap sila ng pagsisisi na hindi nila nararamdaman. Sa ganoong paraan, sa lihim, nakita ko ang totoo. Nakita ko na hinahanap lamang nila ako dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa pag-ibig. Mas matalino ka kaysa sa akala ko. Tiningnan ako ni Elena ng may paghanga at mas malakas. Hindi ko alam kung kaya kong labanan ang tukso na tumulong. Hindi sa hindi ako gustong tumulong, sabi ko ng tapat. May mga sandali na naisip kong gawin iyon, bayaran ang mga utang at ayusin ang lahat. Ngunit pagkatapos ay naalala ko. Naalala ko ang bawat pagpapahiya, bawat paghamak, bawat pagkakataon na pinaparamdam sa akin na ako ay maliit at naintindihan ko na ang pagtulong sa kanila ay ang pagtataksil sa sarili ko. Ginawa mo ang tama, tiyak na sinabi ni Elena, at ipinagmamalaki kita. Noong gabing iyon, pagkatapos umalis ni Elena, umupo ako sa aking balkonahe tulad ng ginawa ko ng maraming beses nitong mga buwan. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito ay wala nang lihim na dapat itago. Sa pagkakataong ito ay wala nang nakabinbin na paghaharap. Sa pagkakataong ito ay mayroon lamang kinabukasan. Dumating ang Disyembre na may hindi inaasahang nyebe, isang bagay na bihira sa aming lungsod, ngunit maganda. Ginugol ko ang bisperas ng Pasko, kasama ang aking kapatid na si Lorna at ang kanyang pamilya. Sa wakas ay sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mana. Umiyak siya sa tuwa at ginhawa. Sa lahat ng panahong ito ay nag-aalala ako sa iyo, sabi niya habang niyayakap ako. At lumabas na milyonarya ka. Higit pa roon, sabi ko. Malaya ako. Sa bagong taon, gumawa ako ng listahan ng mga layunin. Hindi ito ang karaniwang listahan ng pagbaba ng timbang o pag-eehersisyo. Ito ay isang listahan ng mga pangarap maglakbay sa Europa, matuto ng Italyano, kumuha ng mga klase sa pagpipinta, bumili ng aking sariling bahay, palawakin ang foundation upang matulungan ang mas maraming kababaihan. Mamuhay, tunay na mamuhay, araw-araw ng may pasasalamat at kagalakan. Nang dumating ang Enero, may kasamang bagong simula. Nakita ko ang perpektong bahay, isang 2 palapag na bahay sa isang tahimik na kapitbahayan na may hardin kung saan ako maaaring magtanim ng mga bulaklak, na may malaking kusina, kung saan ako maaaring magluto para sa akin, para sa aking mga kaibigan, para sa sinumang gusto ko, na may isang studio kung saan ako maaaring magpinta, na may espasyo upang mangarap. Binili ko ito nang walang pag-aalinlangan. Si Ginoong Tan ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. At isang araw ng Pebrero, maaraw at sariwa, lumipat ako sa aking bagong bahay. Ang aking bahay, ganap na akin, binili gamit ang aking pera ayon sa aking mga kondisyon. Dumating sina Elena, Beth, Sofia, at ang aking kapatid upang tulungan akong mag-unpack. Pinuno namin ang bahay ng tawanan, musika, at buhay. Nag-order kami ng pizza, nagbukas ng alak, ipinagdiwang hindi lamang ang bagong bahay, kundi pati na rin ang bagong babae na ako. Para kay Mara, sigaw ni Elena habang itinataas ang kanyang baso, para sa pinakamalakas, pinakamarangal, at pinakamatapang na babae na kilala ko.
Para kay Mara. Ulit ng lahat. Ininom ko ang aking alak at tiningnan ang paligid, ang mga babaeng ito na kasama ko sa aking pinakamasamang sandali na sumuporta sa akin nang hindi nila nalalaman na mayroon akong milyon-milyon na minahal ako nang pakiramdam ko ay walang halaga. Sila ang aking tunay na pamilya. Lumipas ang mga buwan. Nagdala ang tagsibol ng mga bulaklak sa aking hardin. Sa wakas ay umalis na ako sa paaralan, hindi nang walang kalungkutan, ngunit alam na iyon ang tama. Kinontrata ko ang 3 pang tao upang magtrabaho sa foundation. Tinulungan namin ang 32 kababaihan sa taong iyon. 32 kababaihan na tulad ko ay hinamak, inabandona, minamaliit, at ngayon ay may pangalawang pagkakataon. Nagsimula rin akong makipag-date sa isang tao. Walang sino man mula sa aking lumang bilog, walang sino mang nakakaalam ng aking kwento kay Carlo, isang lalaking nakilala ko sa isang klase sa pagpipinta. Si Miguel, isang arkitekto, balo, mabait, na ginagamot ako ng may respeto, na pinahahalagahan ang aking opinyon, na nagpapatawa sa akin. Hindi ko alam kung panghabambuhay ito, ngunit alam kong totoo ito, alam kong malusog ito, at iyon ay sapat na sa ngayon. Isang araw ng Mayo, nasa aking hardin ako nagtatanim ng mga rosas nang tumunog ang telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sinagot ko. Mara Reyes? Tanong ng pormal na boses ng lalaki. Oo, ako iyon. Ako si Ginoong De Leon mula sa St. Luke's Medical Center. Tumawag ako para ipaalam sa iyo na natapos na ang rehabilitasyon ni Carlo Mendoza. Ganap na siyang discharged. Gusto kong malaman mo. Dahil ikaw ay nakalista bilang dating emergency contact. Salamat sa impormasyon, sabi ko. Masaya akong gumaling siya. Gusto mo bang i-update ang mga talaan? Tanong ni Ginoong De Leon. Gusto mo bang alisin ka bilang contact? Oo, pakiusap. Hindi na ako bahagi ng kanyang buhay. Naintindihan. Magandang araw po, Ginang Reyes. Ibinaba ko ang telepono at bumalik sa aking mga rosas. Gumaling si Carlo. Mabuti para sa kanya. Sana ay may natutunan siya sa lahat ng ito, na mas pahalagahan niya ang mga tao, na maging mas mabuting tao siya sa hinaharap. Ngunit hindi na iyon ang aking pag-aalala. Ang bahaging iyon ng aking buhay ay sarado, ganap na sarado. Nagdala ang Hunyo ng init at mahabang araw. Naglakbay kami ni Miguel sa tabing dagat. Sa isang weekend, naglakad kami sa buhangin. Lumangoy sa dagat, nagtawanan sa ilalim ng araw at nalaman ko ang isang mahalagang bagay. Masaya ako, tunay, malalim na masaya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kalayaan, dahil sa panloob na kapayapaan, dahil sa pagkaalam kung sino ako at kung ano ang aking halaga. Mga minamahal kong kaibigan na sumama sa akin sa paglalakbay na ito, sa palagay ko ay oras na upang isara ang kuwentong ito, hindi nang may drama, hindi nang may paghihiganti, kundi nang may isang bagay na mas makapangyarihan, nang may kapayapaan. Ang buhay ay nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pera, ito ay nasa pagkaalam ng iyong halaga, sa hindi pagpapahintulot na sino man ang magpaliit sa iyo, sa pagkakaroon ng lakas na lumayo mula sa mga hindi nagpapahalaga sa iyo, at sa paggamit ng iyong mga resources, anuman ang mga ito, upang gumawa ng kabutihan. Natutunan ni na Carlo at ng kanyang pamilya ang kanilang mga aral sa mahirap na paraan. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa kanilang pagdurusa, ngunit hindi rin ako nakaramdam ng pagkakasala sa hindi pagliligtas sa kanila, dahil ang pagliligtas sa kanila ay nangangahulugan ng pagtataksil sa aking sarili. At iyon ay hindi na muli. Ang aral ng kuwentong ito, na ang mga tao ay hindi mapapalitan, na ang katapatan ay may halaga, na ang humahamak sa iyo sa iyong pinakamasamang sandali ay hindi karapat-dapat sa iyong pinakamahusay na bersyon, at minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang saktan, kundi ang mamuhay ng napakabuti, ng lubusan, ng napakasaya, upang patunayan na hindi mo kailanman kailangan ang sinumang nag-akala na ikaw ay mas mababa. Ngayon ay nasa aking hardin ako
na napapalibutan ng mga bulaklak na itinanim ko sa sarili kong mga kamay. Sa bahay na binili ko gamit ang aking pera, nagpaplano ng paglalakbay sa Italia kasama ang isang lalaki na ginagamot ako tulad ng nararapat, pinamamahalaan ang isang foundation na tumutulong sa mga kababaihan na tulad ko at namumuhay araw-araw ng may pasasalamat. Hindi ako mayaman dahil sa 50 milyon sa bangko. Mayaman ako dahil sa kapayapaan sa aking puso at iyon, aking mahal na mga kaibigan, ay walang katumbas. Salamat sa pagsama sa akin sa kuwentong ito. Sana ay may iniwan itong isang bagay sa inyo, isang pagmumuni-muni, isang aral, ang lakas upang mas pahalagahan ang inyong sarili, upang hindi payagan ang sinuman na maliitin kayo, upang maintindihan na kayo. Tulad ninyo, ay mahalaga. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, at pagpalain kayo ng buhay ng dignidad at pag-ibig na nararapat sa inyo.